Sabi nila, masakit mawala ng magulang. Ngunit para sa magulang, wala nang masasakit pa na mawala ng sariling anak, nang maglibing ng sarili mong anak. Isang sanggol na dinala mo sa iyong sinapupunan ng 9 na buwan. Inaruga, niyakap at minahal ng higit pa sa iyong buhay. Ngunit paano kung biglang nakawin ang buhay na ito ng mga taong walang inisip kundi pagbigyan ang kanilang kamunduhan? Paano kung hindi mo nagawang protektahan ang buhay na iyon na iyong iningatan ng 13 taon? Sa paksang ito, iikot ang kasong ating tatalakayin sa video na ito. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Seaside, California, isang maliit at tahimik na lungsod sa Monterey County na matatagpuan sa kahabaan ng Pacific Coast. Kilala ang lugar na ito sa malamig na simoy ng hangin, mahamog na umaga, at mga residential neighborhood na kadalasang inuuwian ng mga pamilyang nais lumayo sa gulo at ingay ng malaking syudad. Ayon sa tala noong 2020, mahigit 32,000 katao lamang ang naninirahan dito. Karamihan ay mga pamilyang namumuhay lamang ng tahimik at simple. Ang Seaside, California ay hindi kasing ingay ng Los Angeles. Hindi rin kasing sikip ng San Francisco. Ngunit ilang oras lamang ang layo nito mula sa Hollywood, ang sentro ng kasikatan, kapangyarihan at impluensya. Ito ay isang lugar na tila payapa sa paningin, ngunit may mga lihim na matagal nang nanahimik. Sa lugar na ito nawala ng parang isang bula ang 13 anyos na dalagitang si Christina Marie Williams. Si Christina ay nagmula sa isang pamilyang meron lamang simpleng pamumuhay. Siya ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang batang tahimik at mahiyain, ngunit mapagmahal sa magulang, mga kapatid at mga kaibigan. Inilarawan si Christina ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang masayahin, mabait, matalino at puno ng malasakit sa kapwa. Mahilig siya sa mga hayop at musika, lalo na kay Celine Dion, Mariah Carey at Spice Girls. Nag-aral si Christina sa Fitch Middle School at ng mga panahong iyon ay nakatira ang kanyang pamilya sa isang military housing na malapit sa military base ng Monterey. Ito ay isang espesyal na lugar na ginawa para sa mga pamilyang konektado sa serbisyo, sa Navy, Army, Marines at iba pang military personnel. Ang military housing na ito ay hindi lamang isang lugar na tinitirhan ng mga sundalo at ng kanilang pamilya. Ito ay komunidad na may extra layer ng seguridad bilang halos lahat ng nakatira dito ay nagseserbisyo sa gobyerno para masiguro ang seguridad ng buong bansa. Hindi lang dahil maraming nagkalat na pulis at mga sundalo, ngunit dahil may tiwala ang bawat residente sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit sobrang bigat ng pagkawala ni Christina Marie Williams. Naglalakad lamang siya sa lugar kung saan dapat ay ligtas siya, ngunit doon pa mismo nangyari ang isa sa pinaka-nakakalungkot na trahedya. Si Christina ang bunsong anak ni Michael at Alice Williams. May dalawa siyang nakakatandang kapatid, ang kanyang ate na si Jennifer Williams at ang kanyang kuya na si Michael Williams Jr. Ang ama ni Christina ay isang Amerikano at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. Ang ama ni Christina na si Michael ay isang Navy Chief Petty Officer, dahilan kung bakit sila nanirahan sa military housing sa Seaside. Ang kanyang ina naman na si Alice ay isang housekeeper sa Hyatt Regency na mga panahong mangyari ang insidente. Nagkakilala sila sa Subic Bay noong 1979. Dahil sa trabaho ng kanilang ama, sa iba't ibang lugar silang magkakapatid ipinanganak ni Alice. Si Jennifer ay ipinanganak sa Pilipinas, habang si Michael Jr. naman ay ipinanganak sa Hawaii. At si Christina Marie naman ay ipinanganak sa Okinawa, Japan. Kahit mahirap ang buhay, ginawa ng mag-asawang Williams ang lahat ng kanilang makakaya upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Bilang isang Pinay, may pagka-overprotective itong si Alice, ngunit nag-uumapaw sa pagmamahal sa kanilang 3 anak. Si Alice ang mas madalas na kasama ng kanyang mga anak. Siya ang nag-aasikaso, nagbabantay at palaging kakwentuhan ni Christina.
Isang ina na ang mundo ay umikot lamang sa kanyang 3 supling. Lingid sa kanilang kaalaman na darating ang araw na kakailanganin nilang humarap sa media, sa mga pulis at sa buong bansa. Hindi lamang bilang mga simpleng mamamayan, ngunit bilang mga magulang na nawawalan ng anak. Biyernes ng gabi noon, June 12, 1998. Isang ordinaryong araw lamang para sa pamilya Williams. Isang kalunos-lunos na trahedya ang dumating sa pamilya. Katatapos lamang maghapunan na magkakapatid nang dumating ang kanilang inang pagod galing sa trabaho. Agad na nahiga si Alice sa sofa upang magpahinga. Bandang 7:30 ng gabi, nagpaalam si Christina kay Alice na lumabas ng bahay para ilakad ang kanyang alagang aso na si Greg. Si Greg ay regalo sa kanya ng kanyang ama noong nakaraang Pasko. Nagpaalam si Christina na sandali lamang siya sa labas katulad ng parati na niyang ginagawa. Dahil wala namang bago sa routine na iyon, pinayagan siya ni Alice na ilakad sa labas ang asong si Greg. Matapos marinig ang pagpayag ng ina, masayang lumabas si Christina ng bahay habang hawak-hawak ang leash ng kanyang aso. Ang hindi alam ni Alice ay iyon na ang huling beses na makikita niyang buhay ang anak. Dahil sa pagod, hindi na namalaya ni Alice na nakatulog na pala siya sa kanilang sofa. Maya-maya pa, ginising siya ng anak niyang lalaki na si Michael Williams Jr. Nag-aalala ito at sinabi sa ina na hindi pa umuwi si Christina. Pagmulat ng mga mata ni Alice ay agad niyang tiningnan ang relo. Mahigit 1 oras na pala ang nakalipas simula nang magpaalam ang bunsong anak. Nang mga puntong iyon, parang may kung anong mabigat na bagay na dumagan sa puso ni Alice. Ramdam niya na parang may nangyaring masama kay Christina. Bumalikwas sa sofa si Alice at dali-daling inutusan si Michael na hanapin ang kapatid. Sumakay si Michael ng bisikleta at inikot ang kanilang lugar, ngunit hindi niya makita ang kapatid. Nang mga puntong ito, nasa labas na rin ng bahay si Alice at panay ang tawag sa pangalan ng anak. Maya-maya pa, nakita nila ang asong si Greg na naglalakad pabalik ng kanilang bahay. Hila ang kanyang leash. Doon na nagsimulang magunaw ang mundo ni Alice. Nang mga puntong iyon, sigurado siya na may masamang nangyari sa kanyang anak. Habang nagpapanik, dumating naman ang asawa niyang si Michael. Dali-dali niyang sinalubong ang asawa at sinabing hindi pa umuwi si Christina. Wala namang inaksayang panahon si Michael. Agad itong pumunta sa Monterey Police Department upang i-report ang pagkawala ng anak. Nilibot ng buong mag-anak ang buong lugar kasama si Greg sa pagbabaka sakaling matutunto nito ang amoy ni Christina. Ngunit bigo silang mahanap ang dalagita. Sinubukang pakalmahin ni Michael ang kanyang buong pamilya, lalong-lalo na ang kanyang asawang si Alice. Ngunit napaka-unusual ng pangyayaring iyon at maging siya ay hindi na niya rin maiwasang isipin na maaaring may nangyaring masama sa kanilang bunsong anak. Matapos mai-report ang pagkawala ni Christina sa mga pulis, nagising din ang buong military housing upang tumulong sa paghahanap kay Christina. Kumilos na rin ang mga pulis, kumalat ang mga patrol car sa buong military housing. Maging ang mga kapitbahay ay tumulong na rin sa paghahanap, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila nahanap ang dalagita. Hanggang lumalim na ng lumalim ang gabi, mas lalong tumindi ang pag-aalala ni Michael at Alice sa anak. Hindi mabilang kung ilang beses tinawag ng mag-asawa ang pangalan ni Christina. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang tugon na natanggap. Maya-maya pa dumating naman ang mga pulis na may dalang tracking dogs. Sinundan ng mga asong ito ang amoy ni Christina mula sa kanilang bakuran palabas ng kalsada hanggang makarating sa isang intersection sa loob ng Fort Ord. Ngunit dito na nga unti-unting nawala ang amoy ng dalagita. Nawala na rin ang mga bakas ng kanyang mga yapak. Wala rin kahit na anong palatandaan na bumalik ang dalaga sa kanilang bahay. Na mga puntong iyon, para sa mga pulis, hindi na lamang ito isang simpleng kaso ng batang naligaw, kundi isang malinaw na kaso ng kidnapping. Simula noon, mabilis na nag-escalate ang lahat. Pumasok na rin sa investigasyon ang FBI at naging command center na ang military base na iyon. Walang nagpahinga sa paghahanap kay Christina, araw man o gabi. Umabot din ng halos 10,000 tips ang natanggap ng mga otoridad, mga tawag, mga sulat ng mga taong posibleng huling nakakita kay Christina.
Walang pinalampas na kahit na isang tip ang mga pulis. Lahat ng lugar ay pinuntahan at lahat ng mga nagbigay ng tip ay kinausap ng mga pulis. Lumipas naman ang ilang araw, lumapit ang isang ginang sa mga pulis upang magbigay ng kanyang pahayag. Ang babaeng ito ay asawa din ng isang Navy officer katulad ni Alice. Ayon sa ginang, nagja-jogging siya ng gabing mawala si Christina. May isang sasakyan di umano na tumigil sa kanyang tapat na parabang ini-examine siya ng mga ito. Ang sasakyan na ito ay isang Ford Granado o Mercury Monarch at lulan ang dalawang lalaki sa loob ng sasakyan. Matapos siyang ma-inspeksyon, nagsalita pa di umano ang isang lalaki at sinabing masyado na siyang matanda kaya't umandar na ang mga ito palayo sa kanya. Binaliwala niya lamang ang mga pangyayaring iyon, ngunit nang marinig niya ang pagkawala ni Christina, takot ang bumalot sa pagkatao ng ginang dahil marahil si Christina ang naging target ng dalawang lalaking ito. Dahil sa testimonyang ito ng ginang, gumawa ang mga pulis ng composite sketches. 2 sketches na mga mukha ng mga posibleng salarin at sketch ng kanilang sasakyan. Ngunit na mga panahong ito, limitado pa ang kayang gawin ng teknolohiya. Walang CCTV sa bawat kanto. Wala pa ring cellphone tracking at higit sa lahat walang DNA match na maaaring makapagbigay ng clue kung sino ang mga salarin. Na mga puntong iyon, may mga pangalan ng naka-line up ang mga pulis na maaaring sangkot sa pagkawala ng dalagita. Isang lalaki ang matagal nang nasa radar ng mga otoridad. Ang lalaking ito ay si Charles Holyfield, isang convicted sexual predator na nakatira sa Sand City Warehouse. Isang lugar na malapit sa Fort Ord. At ng mga panahong iyon, halos 1 buwan pa lamang itong nakatira sa Sand City at 2 beses nang nasabat dahil sa iligal na pagpasok nito sa Fort Ord. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ito ng matibay na alibay nang interviewin ng mga pulis ang kanyang kinakasama. Ayon sa kanyang nobya, nasa kanilang bahay si Charles ng mga oras na sinasabing nawala si Christina. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, napilitan ang mga investigador na pakawalan si Charles. At simula nga noon, unti-unti nang lumamig ang kaso ni Christina. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lumawak ang saklaw ng paghahanap kay Christina. Lumabas ang mukha ng dalaga sa mga posters, sa telebisyon at sa balita sa buong bansa. Dahil sa laki ng atensyon na nakuha ng kasong ito, maging ang mga sikat na personalidad ay tumulong na rin sa advokasya sa agarang pagkakalutas ng kaso ni Christina. Isang masugid na tagahanga ni Mariah Carey ang dalagita. Ayon sa ina ni Christina, marami itong mga posters na nakapaskil sa kanyang silid. Nakarating ang kasong ito sa sikat na mga awit at hindi ito nagdalawang isip na gamitin ang kanyang platform upang matulungan ang pamilya Williams. Nagkaroon din ng pagkakataon ang pamilya ni Christina na personal na makaharap ang sikat na mga awit. Nanawagan ito sa publiko at hinikayat ang sinumang may impormasyon na makapagbibigay linaw kung nasaan at ano ang totoong nangyari sa dalagita. Pinaghalong saya at lungkot naman ang naramdaman ng mga kapatid ng dalaga dahil natupad ang isa sa pinakamalaking hiling ni Christina. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila ito kasama. Kasama rin ang mga sikat na aktor na si Clint Eastwood at Reggie Jackson sa mga personalidad na lumabas at nagsulong sa agarang pagkakahanap kay Christina. Hanggang sumapit ang January 12, 1999. Halos 7 buwan matapos mawala si Christina Williams. Isang botanist na estudyante ang nakakita sa mga labi ng dalaga sa underdeveloped University of California Nature Reserve. Malapit ang lugar na ito sa intersection ng Imogene Road at Reservation Road. Ang lugar na ito ay may layong 2 hanggang 3 milya mula sa bahay ng pamilya Williams. Naruroon ang nasabing estudyanteng ito upang magsagawa ng survey sa mga invasive plant species nang matagpuan niya ang labi ni Christina. Natagpuan niya ang mga labi ng dalaga sa ilalim ng patong-patong na mga sanga ng punong kahoy sa masukal na parte ng Nature Reserve. Walang inaksayang panahon ng estudyante at agad niyang ipinagbigay alam sa mga pulis ang pangyayari. Mabilis namang dumating ang mga otoridad sa lugar. Bukod sa mga labi, natagpuan din nila doon ang asul na pantalon ng dalaga,
striped na t-shirt at mga pang-ilalim na damit ni Christina. Inilagay nila ang mga damit na ito sa isang sealed bag na may numero upang isailalim sa pagsusuri. Ang mga damit na ito ang siyang magiging susi kalaunan upang matukoy kung sino ang pumaslang kay Christina. Ilang oras naman matapos ang discovery na ito, gamit ang dental records, kinumpirma ng Monterey County Coroner's Office na ang mga labing nakita sa nature reserve ay mga labi nga ni Christina. 2 araw matapos matagpuan ang mga labi, ipinagbigay alam ng mga pulis kina Michael at Alice na natagpuan na ang labi ng kanilang anak. Dumating ang mga investigador mula FBI at ang local police kasama ang Navy chaplain sa bahay ng mga Williams bandang 2:00 ng hapon. 47th birthday ni Alice ng araw na iyon. Parang isang regalo at isang sumpa ang natanggap nilang balita. Regalo dahil sa wakas, natuldukan na ang paghahanap kay Christina sa araw ng kanyang kaarawan. At isa namang sumpa dahil iyon ang kumpirmasyon na hindi na talaga nila makikita at makakasama pang muli ang kanilang anak. Ngunit kahit na natagpuan na ang mga labi ng dalagita, wala pa ring naging pag-usad sa kaso. Sa kabila ng patong-patong na dating kaso ni Charles ng pangmomolestya at pangahalay sa mga minor de edad, naging matibay na alibay ang testimonya ng kanyang dating nobya, kaya't hindi nakasuhan ng mga otoridad si Charles. Bukod dito, isinailalim din ang mga damit ni Christina sa prostate-specific antigen examination, ngunit presumptive negative ang lumabas sa resulta. Dahil sa limitasyon ng teknolohiya ng mga panahong iyon, hindi rin naisailalim ang mga damit ni Christina sa microscope assessment upang makita kung may similya bang naiwan sa kanyang mga damit. Halos mga buto na lamang ng dalaga ang nakuha ng mga pulis, kaya't nahirapan din silang ma-determine kung ano mismo ang ikinamatay ng dalaga, na hindi rin nakatulong sa pagbubuo ng kaso laban kay Charles. Nang sumapit ang taong 2011, muli namang nakulong si Charles dahil sa isa pang kaso ng pangingidnap at tangkang pangahalay sa isa pang minor de edad. In-interview din ng mga pulis ang dating kasintahan ni Charles at dito niya inamin na nagsinungaling siya sa kanyang unang testimonya noong 1999. Nagawa lamang niya di umano iyon dahil paulit-ulit na pinagbantaan ni Charles ang kanyang buhay. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nakasuhan si Charles dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Hanggang sumapit ang August 2016, 18 taon matapos mawala si Christina. Muling binuksan ng Cold Case Review Team ang kaso ng dalaga. Muli nilang ineksamin ang mga underwear ng dalagita gamit ang Advanced Forensic Technology. At dito nakumpirma ng California Department of Justice na mayroon ngang similya sa mga pangloob na damit ni Christina. Mga ebidensya na hindi nakita ng FBI nang sila pa ang may hawak ng kaso. Ng mga puntong ito, nagmatch ang DNA ni Charles Holyfield sa similyang natagpuan sa underwear ng dalagita. Ito ang matagal nang hinihintay na breakthrough ng pamilya Williams. Taong 2017, dito na in-announce ng Monterey County District Attorney na si Charles Holyfield ay formal na kinakasuhan sa pagpatay at pangahalay sa dalagitang si Christina. Nang sumapit ang 2019, winave ni Charles ang kanyang karapatan para magkaroon ng jury trial. Sa halip, humingi ito ng mas mababang parusa sa korte at hiniling na huwag siyang mabigyan ng parusang kamatayan. Taong 2020, naganap ang 10-day bench trial ni Charles. Lumabas at tumestigo din ang mga naging biktima ni Charles noong 1979 at 1983. Tumayo sila sa witness stand at nagbigay ng kanilang pahayag bilang suporta sa pamilya ni Christina. At noon ngang March 20, 2020, 22 taon ang nakaraan, tuluyan ng natuldukan ang kaso ni Christina Williams. Si Charles ay napatunayang guilty sa pagpaslang kay Christina at nabigyan ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Hindi rin ito nabigyan ng pagkakataong maparol. Sa kasalukuyan, si Charles Holyfield ay nakapiit sa Correctional Training Facility sa Soledad, California. Simula nang mawala si Christina sa kanyang pamilya,
Inialay ni Michael at Alice Williams ang kanilang buhay upang tumulong sa mga pamilyang katulad nila ay nawalan din ng anak. Napilitan silang iwanan ang tahanan nila sa California at lumipat ng Florida upang makalimutan ang lahat ng sakit sa pagkawala ng kanilang anak. Itinatag nila ang Christina Williams Foundation na may layunin na magbigay ng awareness at mangalap ng donasyon para sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Matapos ang retirement ni Michael, ginugol nila ang natitira nilang buhay sa kanilang RV upang libutin ang buong bansa para makakalap ng pera at makapagpalaganap ng awareness para sa Missing Children's Fund. Ang kaso din ni Christina ang isa sa mga naging instrumento kung bakit nagkaroon ng Amber Alert System at mas robust na federal database para sa mga nawawalang tao sa Amerika. Masakit mang tanggapin, wala na silang pwedeng gawin upang maibalik ang buhay ng kanilang mahal na anak. Mas pinili ni na Michael at Alice na tanggapin ang kapalaran ng kanilang anak at manatiling mabuting miyembro ng lipunan. Ialay ang kanilang buhay sa mga taong nangangailangan. Ayon sa ama ni Christina na si Michael, kailanman ay hindi magkakaroon ng closure ang biglaang pagkawala ni Christina. Ngunit kahit papaano ay masaya sila dahil sa wakas ay makakapagpahinga na ng tuluyan ang kanilang anak. Isang memorial plaque naman ang itinayo para kay Christina sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga labi. Isang palatandaan na nagkaroon man ng delay, justice was finally served for Christina. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.